Pag-usapan muna natin si Digonggong. Oo, bakit? Kasi nga mga kotsero, alam naman natin to si Digonggong, inimbita sa lower house para sa, tawag dito, sa war on drugs. Para sa hearing ba ng war on drugs? Ang problema, ito nga. Di ba, nagsabi na nga ang lower house. Ano sinabi ng lower house? Papayata ako sa inyo. Sabi ng lower house, every courtesy due. Bibigay kay Digonggong lahat ng paggalang na pwedeng ibigay. Ay, wow. Napaka-special naman ni Digonggong. Lahat ng paggalang binibigay. Spoiled bra. Kaya kaya feeling entitled yang si Digonggong eh. Abante vows fair treatment for Rodi Duterte in drug war inquiry. Yan ang sinabi ng ni Benny Abante sa lower house. If the former president chooses to appear, the committee will be as fair and respectful to him as it has been to every resource person invited to testify during the proceedings. We will also extend every courtesy due to a past executive, a chief executive, and former member of the House. Wow. Sarap-sarap naman. Yung ikaw na yung yung ikaw na yung may atraso, pero ikaw pa yung tatratuhing special. Oo. Special parang leche plan eh. Oo. Special leche plan. Dahil kay Duterte, nagkanda leche-leche din ng Pilipinas anak ka ng tibaklo. Tapos ang masakit doon mga kotsero, alam niyo pinakamasakit doon sa nagkanda leche-leche na yan. Yung Pilipinas dahil kay Digonggong. Alam niyo yung pinakamasakit doon? The whole time nang binobola tayo ni Digonggong, naniniwala tayo sa kanya. Yun yung pinakamasakit doon. Marami sa atin, including myself, and hindi ko tatanggihan, including myself, marami sa atin, nabudol talaga ni Digonggong. Pati ako, nabudol ako ng Digonggong. Akala ko, sumusuporta na ako sa mahusay na presidente. Hindi pa pala! Wala pa rin palang nakakasunod sa yapak ni Apo Lakay. Wala pa. Pero even with this extended courtesy, mga kotsero, anong sinagot ng mga ni Digonggong? Hindi raw siya pupunta. Hell no! Hell no! And mga kotsero, for the longest, for quite some time, medyo nagtataka tayo. Bakit itong mga partido ni Digonggong ayaw nilang uma-appear sa mga hearing? Diba? Bakit parang ayaw nila nung nakikipag-usap sila sa gobyerno? Diba? Ayaw nila nakikipag... yung may magandang relasyon ba sa gobyerno? Parang allergic sila may maayos na relasyon sa ating administrasyon. Parang allergic sila sa ganun. So, nakakapagtaka. Ako naman, di ba sinasabi ko nga sa inyo, mga kotsero noon pa lang. Sabi ko nga sa inyo, ba't hindi na lang kayo humarap? At least meron kayong masasabi. Di ba? At least kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon, pag tinanong kayo ulit kung kayo ba anong opinion tungkol sa war on drugs, etc., etc., pwede nilang balikan yung panahon na sila ay humarap sa lower house at pwede nilang gamitin pang flex ba? Na hinarap ko yung mga accusers ko, etc., etc. Pero bago natin gawin yan, as usual tayo magpapasalamat muna sa mga kaibigan sa Sendwave! Kaya kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, kuha kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo, at pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyong pong unang padala. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. May interview si Benny Abante. May interview si Benny Abante. Alam niyo yung interview. Ngayon, nung narinig ko yung interview ni Benny Abante, mukhang medyo naiintindihan ko na kung bakit ayaw nilang humarap. Oo. Medyo naiintindihan ko na kung bakit ayaw nilang humarap. Panoorin natin yung interview kay Benny Abante. Medyo mahaba lang po. Medyo 7 minutes, no? So, pagpasensyahan nyo lang. Pero, dito, makikita natin kung bakit ayaw humarap ni Digonggong at ni Bato sa lower house na hearing ng war on drugs. I'd like to know also, Congressman, what were the most striking revelations that you uncovered during this week's probe? Well,
first of all, Colonel Espinito actually admitted that there were human rights violations that happened in the waterfront. And then when we investigated some of the police people who are just PO1, SPO1, for example, they just followed orders. They did not. They didn't even understand what global barrel means. They didn't even know what the Tokhang means. They just Imagine, mga Ojero, yung mga kapulisan natin nung panahon ni Digonggong, hindi nila alam kung ano yung tokhang. Hindi nila naiintindihan kung ano yung tokhang. Inamin ng pulis eh. Inamin ng pulis eh. Inamin din ng isang colonel na ginagawa lang nila kung ano yung inuutos from above. So, ibig sabihin, mga Ochero, mukhang may problema nga sila. Mukhang meron nga problema. Hindi natin ngayon alam, mga Ochero, kung ano ba talaga yung inutos. Hindi natin ngayon alam kung ano yung inutos. Ano ba talaga yung dinownload na utos. Kasi maski yung mga pulis, hindi rin nila alam. Hindi nila naiintindihan eh. Ng tipaklong. Hindi nila alam kung ano yung tokhang. Hindi nila alam kung ano yung double barrel. Ano to? Diba? So anong ginawa niyo ng 6 na taon? Diba? Anong ginawa niyo ng 6 na taon? Wala. Sinunod nyo lang yung utos ng kung sino man nasa taas ninyo. Ngayon lang lumalabas tong mga to eh. Ngayon lang lumalabas tong mga ganitong kwento. Siguro, partly because nararamdaman na rin ng mga kapulisan natin na, hindi, okay na ako magsalita ngayon kasi hindi ako papatayin. Hindi ako yung matutokang. So ngayon, medyo nagsasalita na rin yung kapulisan natin. Pero nung panahon ni Digonggong, wala kang maririnig na gano'n. Wala. Asa. obey the instructions given to them. No? Yung isang major na talagang head ng isang command dyan, do not even have a spot report or any kind of investigation report. And also, nakita rin namin na that there is allegedly a quota system during that time. Uy. You know? And we are going to go into that more as we have another hearing on that. Gusto ko lang sabihin, and i-quote natin dito, ang sinasabi. So, na-confirm na nila yung quota. Na-confirm na pala nila yung quota system dito sa lower house. Di ba ano lang yan? Di ba kinuwento lang sa atin yan ni pangalan nito? Ni former Senator Trillanes yung quota system. Nung ini-interview natin siya. Kinuwento niya yun eh. Yung quota system na yan. Na parang merong 10,000 daw per head. Parang ganun. Parang may 10,000 per head daw. So ito mga pulis na to, ang gagawin, hahatian na lang daw yung kanilang mga hitman. Papatira na lang daw nila sa mga hitman. Tapos, syempre, pag nakakubra na, hahatian na lang daw yung hitman. Actually, sinabi din niya ni Bato de la Rosa kahapon. Alam niyo, pinanood natin yung kay Karen Davila na interview. Sinabi rin niya yan na kapag daw may na-involve na police, usually daw, meron daw silang hidden agenda. Naalala niyan? Meron daw silang hidden agenda. Yung hidden agenda daw nila, mga kotsero, minsan daw kasi may mga asset, etong mga police na to, at yung asset nila, ino-onse sila. So para matanggal na yon, kumbaga mabawasan yung sakit sa ulo nila, papatira nila yung kanilang mga asset para hindi sila onsehin. Yun. Sinabi yun ni Bato de la Rosa no isang araw. So that means, mga kotsero, it is also an admission na yung kanilang war on drugs palyado.
pumalya si Digong. Yung niyayabang niya na, tawag dito, na hindi magkakaroon ng, tawag dito, na tatanggalin niya ang droga sa Pilipinas within 3 to 6 months. Unang-una, hindi niya nagawa. Pangalawa, palyado pa. And imagine mga kotsero, ito, think about it. Think about it. Your whole administration, yung buong administrasyon mo is defined by that one platform. Bakit? Kasi yun talaga yung dinikdik mo nung panahon ng kampanya. Yun talaga yung dinikdik mo, as in dinikdik mo talaga yun. Yung fact na, tawag dito, yung fact na lilinisin mo ang Pilipinas ng illegal drugs within 3 to 6 months. Ano nangyari? Di wala. Tenenenet. Wala. Wala nangyari. Tapos, pinilit mo pang isalba yung sarili mo using that. Alam nyo mga kotsero, paulit-ulit pansinin nyo, every year. Yun ang sinasabi niya palagi. I hate drugs. Pero hindi naman niya natanggal. And in fact, mga kotsero, may mga allegations pa na siya mismo yung drug lord. Di ba may mga ganong allegations na si Digonggong mismo ang drug lord? At best friend niya yung mga Chinese drug lords. Peter Lim, Michael Ma. Best friends eh. Ang gagaling eh. Ang gagaling ni Digong eh. Well, in fairness, magaling talaga siya. Alam niyo kung bakit? Nagawa niya lahat ng ganitong krimen na to pero hindi siya naparusahan. Imagine. Impeachable offenses yun eh. Impeachable offenses yun. Crimes against humanity, impeachable offense yan. Yung kanyang mga secret agreement with China, impeachable offenses yan. Pero, nakabalita ba kayo ng impeachment laban kay Duterte? Wala. Nga. Kaya nga hanggang ngayon, feeling niya powerful. Hanggang ngayon. Wala pa rin siyang consequence. May consequence ba? Kahit ano lang eh, kahit sa court of public opinion, wala siyang consequence eh. May mga taong katulad ni Dark Angel na tatanga-tanga. Di ba? Tatanga-tanga, naniniwala pa rin kay Digonggo. Mga ganun. Di ba? Kadiri, mga ayaw mag-isip. Yung sinasampal ka na ng katotohanan, hindi ka pa rin nag-iisip. Anyway, tuloy natin. Sabi ng rules of the House. Sabi, the mandate of the Committee on Human Rights is equally plain and comprehensible. No? Nakalagay dito, all matters directly and principally relating to the protection, enhancement of human rights, providing assistance to victims of human rights, violation of their families, prevention of violence of human rights, and the punishment of perpetrators of such violations. Therefore, as the elected chairperson of this committee, I am fulfilling my bounden duties in holding this inquiry, and I will work for the promotion, protection, and respect for human rights of thousands of victims and families of those who were killed in the bloody drug war. Why? Because we are mandated by law in the House of Senate. Well, we are actually thankful and grateful that, somebody is taking charge of this in ensuring that human rights will still be honored by the Constitution. Senator De La Rosa this week has also been heard saying and even admitting that there was indeed a human rights violation in the previous administration, which he wasn't intent on saying the last few years back. What do you hope will be the outcome of your hearings, Congressman?
Yeah, I saw the interview of the senator, and I guess that he actually changed tune. Now he admits that there are human rights violations. Yeah. Oh, sinabi niya yan last time. Secondly, even admits that whatever the president says, he's not going, he's not bound to obey to the presidency. Yan ang sinasabi ko. I mean, whatever the sitting president said, the policemen still bound to follow the law. Not the word of the president, but to follow the law of the land. Will you also be looking at, since you're going to be interviewing the PNP congressman, will you also be looking at how airtight the protocols for police procedures are when it comes to issues like extrajudicial killings? What is that again, please? Will you be looking at the protocols of police officers when it comes to apprehensions or even looking up people alleged of drug use and drug proliferations? Yes, we are also going to look into that. And I'm not going to leave any stones unturned. We would like to ferret out the truth in this investigation. Together with my colleagues who are members of the committee, not until every ounce of blood that was shed innocently by the poor victims of drug operation lapses. Mistaken identities, riding in tandem. Tinatawag natin sinolowa type of killing, other forms of human rights violation. Kinakailangan po natin itong imbestigahan. In my committee, the only purpose we have is to investigate if were indeed human rights violations in the war on drugs. I would like to say this, may I say that I support the war on drugs, but I do not believe that you have to kill so many people so that drugs can be put away. In fact, even right now, there are still drugs proliferating in the whole country. Di ba kasi, yun yung pinangako ni Digong eh. Di ba? Eliminate the drugs. Kaso wala eh. Hindi rin niya natanggal eh. Anak-anak, di ba? Dinaan lang tayo sa yabang eh. Anong pruweba na natanggal ang drugs? Wala, di ba? Wala. In fact, nagkaroon pa siya ng problema, 20,000 ang patay. At saka ito pa yung naalala ko before. Ang sinasabi, kapag pinag-uusapan yung mga numero ng mga patay sa war on drugs, ang lagi sinasabi ng Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. Ano lang daw kasi yun, conflated daw yung number. Ibig sabihin, inexage yung numero. Bakit? Kasi doon daw sa additional na 16,000 plus na patay daw during war on drugs. Kasama din daw doon yung mga vigilante killings. So how can we be sure na yung mga vigilante killings na yun ay related sa war on drugs? So hindi raw dapat sinasama yun. May response ako doon. Dalawa ang potential response ko doon. One is playing the devil's advocate, and another is of course my personal opinion. Ano yung sagot ko na playing the devil's advocate? So, kunyari, totoo yung sinasabi nila, sige, sabihin natin, hindi talaga related sa war on drugs yung 16,000 na dagdag na namatay during the war on drugs. Kahit isinulat yun ng PIDEA at PNP na kanila daw accomplishment noong 2017. Accomplishment daw nila yun eh. But anyway, kahit daw sinabi nila na tawag dito, accomplishment yung 16,000 na patay. Granting, let's say totoo yun, masyado pa rin marami yung 6,000. Masyadong marami yung 6,000 na namatay sa mga engkwentro. Sa 6,000 walang sumuko? Wala sa kanila yung nagtaas ng kamay at sinabing, suko na ako.
Walang ganon. Lahat yun. Kalokohan yun. Kalokohan yun. Ang lumalabas pa nga dyan, 6,000 ang patay sa first 3 years ha. First 3 years. So lumalabas parang 2,000 every year. 2,000 every year ang patay sa war on drugs. So granted, sabihin na natin na yung war on drugs, sabihin na natin yung 16,000 na dagdag, hindi related sa war on drugs. Nahalo-halo yan. Yung mga abogado nung mga abogado nung kabila yung nagsasabi na sinama daw pati yung mga homicide and murder cases na hindi related sa war on drugs, etc. etc. So, yung 6,000 na yun ay masyado pa rin marami. 6,000 na yun masyado pa rin marami. Para sa 3 taon. Nakakaloko yun. Punta naman tayo doon sa kabila. Sa kabila is kasama. Kasama yung kasama yung tawag dito. Kasama yung 16,000 na pinatay. By the way, mga kotsero, yon ay galing sa Supreme Court. Yung numero na yon. Kasi ang nireport ng PIDEA sa Real Numbers PH, 6,700 ang patay sa mga police operations. Sa Real Numbers PH yan. Sa PIDEA yan. Pero, noong 2017, merong key accomplishments, merong isang accomplishment report na isinumite kay Duterte at isinumite rin sa Supreme Court na nakasulat, merong 16,355 homicide cases under investigation. Nasa war on drugs din to. Sa war on drugs din to. So, parang mas naniniwala na ako dito sa 20,000 mahigit na namatay. Parang naniniwala ako dyan. 20,000 mahigit. Bakit? Nanggaling mismo sa pulis eh. Nanggaling mismo sa pulis eh. 20,000. So, may problema ka pa rin. I-divide mo yung 20,000 sa 6 years. Divide mo yung 20,000 sa 6 years. Actually, kung tutuusin nga, yung 20,000 na yan, 2017. So, sabihin, 1 taon lang yan. 1 taon lang yan. Kailan umupo si Digonggong? 2016. Kailan yung report ng accomplishment? 2017. So, ibig sabihin, mga 1 year and a half lang yan. 16,355. Idagdag mo pa yung 6,000 sa official. Doon sa official na numero ng PIDEA at PNP. So may problema ka talaga na crimes against humanity. May issue ka talaga. Dapat ka talagang kasuhan. May problema ka. Ngayon sasabihin ng mga pro Duterte, ay di mag-file kayo ng criminal case, etc., etc., etc. Wala namang problema mag-file ng criminal case. Ito yung sinasabi ni di ba? Ito yung sinasabi ni tawag dito. Ito yung sinasabi ni Bato de la Rosa. Kasuhan nyo kami sa korte. Yun yung sinabi ni Roque, di ba? Magkaso kayo sa korte, etc., etc. Oh, sige. Kaso raw sa korte. 20,000 yan, mga kotsero. Magpa-file ng kaso laban kay Digonggong. 20,000 yan, magpa-file ng kaso laban kay Digonggong. Isa-isa. Wala naman tayong class suit for criminal cases eh. Cannot do that. Kaya nga sabi ko noon, actually, no, isang araw yata yun. Sabi ko na isang araw, I'm sure alam naman na to ng mga abogado ni ng war on drugs victims. Yung mga biktima.
Alam na ng mga abogado na to pero hindi nila sinasabi. Kasi nga, ako, I'm of the belief na yung mga partido tulad ng National Union of People's Lawyers at yung mga Makabayan Bloc, etc., silang lahat, they're not really in this for justice. Hindi hustisya ang habol nila. Ang habol nila, yung media mileage. Ang habol nila, media mileage. Pero kung tutuusin, mga kotsero, pwede naman silang mag-file ng civil case. Kaya nga, bakit hindi na lang sila mag-file ng civil case? Pakita ko sa inyo. It's under the Civil Code. Article 19, 20, and 21. Violation nito. Yan tatlong yan. Violation ng Article 19, 20, and 21. Article 19, every person must in the exercise of his rights and in the performance of his duties act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Malamang sa malamang merong violation si Digong yan. Yung sa act with justice. Bakit? Sa mga statements niya, sinasabi niya, kill them all. Di ba? Shoot them dead. Yun ang sinasabi palagi ni Digonggong. Inamin na nga niya. Kung meron man akong pagkakamali, yun ay ang extrajudicial killings. Uy, yun violation ng act with justice. Article 20. Every person who, contrary to law, willfully or negligently causes damage to another shall indemnify the latter for the same. Pasok si Digonggong dyan. Sinadya ba niya na magkaroon ng war on drugs? Oo, sinadya niya. Polisiya niya yan eh. Yan yung inaprubahan niyang polisiya sa sa PNP eh. Sinadya niya yan. O let's say, sabihin na lang natin na dedepensa yung mga abogado niya, sasabihin, hindi naman siya yung hindi naman siya yung nag-cause ng pagpatay eh. Yung mga PNP niya ang nag-cause ng pagpatay, etc. Well, negligence. Negligence yun. Alam mo na may nangyayaring patayan, hindi mo pinigilan. Alam mo na merong injustice na nagaganap pero hindi mo pa rin pinigilan. At yung negligence mo caused damage to another. Madaming namatay. Daming namatay. 20,000 guys. Mahigit ang namatay. 20,000 mahigit ang namatay. Anong parusa? Shall indemnify the latter for the same. Ano yung indemnity? Babayaran mo yung damages na nagawa mo. Bayaran mo. Bayaran mo. Kaya nga mga kotsero, sana merong mag-file ng civil case laban kay Duterte tsaka kay Bato. Busin yung pera nila. Busin nyo yung pera nila. Hingi kayo, tagti 10 million na danyos. Buhay ng tao yan eh. You cannot put value sa buhay ng isang tao. Namatay dahil sa kapabayaan ni Digong. Negligence o kapabayaan. Sa kapabayaan ni Digong at sa kakulangan niya sa pag-akto with justice. Sana nga may magkaso na sa kanya dito sa Pilipinas. Busin yung pera ni Digong. Kunin nyo lahat. 20,000 kayo, di ba? 20,000 lahat ng victims. Mag-class suit kayo. Class suit. Tapos humingi kayo ng danyos perwissos. Hingi kayo ng danyos. Ubusin nyo yung pera nila. Ubusin nyo lahat. 51 billion yun. 51 billion yun ninakaw nilang lahat. Ubusin nyo. Di natin alam. Baka doon sa 6 trillion na inutang nila kung kani-kaninong bangko, baka may kupit pa sila doon. Di natin alam. Ang alam lang natin, 125 million kay Sara, 51 billion kay Pulong. Unknown number kay Digonggong. Imagine,
nakapag-violate sa bagay kasi nung panahon ni nung panahon nung kung presidente pa si Digonggong, hindi talaga siya pwedeng kasuhan. May immunity from suits ang mga presidente. May immunity from suits yan. So, tama lang yun. Hindi talaga mangyayari yun. Pero ngayon na hindi na siya presidente, pwede na siyang kasuhan. Sana may mag-file ng kaso. Dahil mukhang sa lower house, napatunayan na may kapabayaan nga si Digonggong. May kapabayaan si Bato de la Rosa. At yung iba pang actor sa War on Drugs. Binudol tayo ni Digong eh. Binudol tayo ni Digong. Kaya nga sana may mag-file ng class suit laban kay Digonggong. Sana may mag-file ng class suit. Para para hindi na nila gamitin yung excuse na wala naman nagpa-file ng kaso sa Pilipinas etc. Di ba? Wala naman nagpa-file bla 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 bla. Ngayon wala silang dahilan. Warap pa ngayon sa korte. Kahit civil lang yan. Mababa lang ang quantum of proof na kailangan dyan, preponderance of evidence lang. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?